Yun, Nissan Sentra GS, nilapit sa ating mga boss, hindi namamatay yung check engine. P1320 ang problema, ignition primary. Ito kasi dati mga boss, napundihan sila na ignition coil kaya lumabas yung P1320. Pero nagpalit na ng apat, ay meron pa ring code na ignition primary. Ngayon, mga bossing, sinunod nila to. Ayan yung ignition primary. Yan, pinalitan nila. Nakabalot po sa harness yan, pero nung pagpalit, ay naka-check engine pa rin at andun pa rin yung code, no? Mga bossing, kahit nagpalit na sila nito. Tama naman, ignition primary yan, dapat muna ang palitan. Pero bakit andun pa rin yung code mga bossing at naka-check engine pa rin? Ito yung isi-share natin mga boss. Dito, babaybayin nyo lang yan. Tulad nito, ayan binuksan na nila yan. Ayan. Ngayon, inunang pinalitan tong ignition primary. So, meron pa rin siyang fault code. Hindi pa rin mawala-wala. Ngayon, sinunod nila yung ignition coil. Ayan, brand yung ignition coil. Pero andun pa rin yung fault code. Hindi na mamatay. So sa mga ganito mga boss, may vlog na tayo dyan. Once na mapalitan nyo ng ignition primary at hindi pa rin mapatay yung check engine, wag na wag po kayong gumamit ng mga ganitong replacement na ignition coil. Kaya tulad yan, wala pa rin yan. Hindi nyo pa rin madidelete yung ignition primary na check engine. So papakita ko sa inyo yung scan. Ayan na-scan na natin mga bossing. Ayan pa rin. Ayan pa rin yung ayan pa rin yung scan natin. Ayan. Ignition primary. P1320. Ignition signal primary. So ang ginawa, dahil nagpalit na ng coil, nagpalit na rin ng ignition primary doon sa may harness. Dahil may check engine pa rin. Ang ginawa nila mga bossing ay tinanggal yung sign ng check engine. Ayan. So mapapansin nyo, i-off ko ulit yung ating ignition. Ayan, naka-off. I-on natin. Ayan, ito na lang ang umiilaw. Battery, tsaka sa langis. Wala na yung check engine. Tinanggalan nila ng bulb tong cluster panel para walang nakalutang na check engine. Totoo naman yun na ignition primary muna ang unang tutumbukin na palitan pagka may mga ganitong fault code. Yan. Pag may mga ganitong fault code. Ngayon, pagpalit ng ignition primary, yung nakabalot sa harness, yung tinuro ko kanina, ay andun pa rin yung fault code. Hindi pa rin mawala-wala. Ay mga boss, check engine pa rin. Ngayon, sinunod sa ignition coil. Ayun, tama naman yun. Pinalitan ng ignition coil. Kaso mga bossing, once na nagpalit kayo ng coil na mga replacement na ganyan, ay wala talaga mga boss. Hindi nyo ma-delete yung check engine nito. Kaya pag nagpalit kayo ng ignition primary at hindi pa rin nawala, isusunod yung si coil, wag na wag kayo magpapalit ng mga replacement o mumurahing coil mga boss. Sa base of experience natin, danas na natin yung mga ganitong problema. Ayan, yung ignition primary na yan. Ayan, kaya papalitan natin dito yung original. Ibabalik natin to sa stock na ignition coil mga boss. Papakita ko sa inyo kung babalik pa yung fault code nitong Nissan GS. No? Ayun mga bossing, isi-share ko lang sa inyo. Baka meron na namang mangyari sa mga ganitong problema, mga ganitong Nissan GS o GX, no? So ibabalik natin sa stock na ignition coil. Kasi bago na nga yung ignition primary niya, so babalik natin sa stock na ignition coil. Titingnan natin kung mawawala natin tong P1320 na ignition primary, ignition signal primary ang fault code. So nagsawa na yung may-ari kaya pinatay na yung check engine, no? Ayun, wala lang nakalitaw sa cluster panel na check engine. Ayan mga boss, isi-share ko sa inyo mga bossing ang problema nitong ating
Nissan GX. Ngayon buburahin ko mga boss. Tingnan nyo, papaandarin ko lang ng ilang minuto to. Babalik ulit to. Tingnan natin kung mabubura natin to. Yan. So naging normal na siya. Mamaya-maya niya mga boss, i-scan ulit natin yan. Babalik ulit yung fault code na yan mga sir. Alright. Ayan mga boss, sinunod ko nga rito, pinatanggal ko yung cluster panel para maibalik namin yung valve ng check engine. Kasi dinilit ko kanina, titingnan natin kung hindi na magche-check engine mga bossing. Kaya ayan, pinakalas ko yung cluster panel at binalik natin yung valve nito para lumutang talaga si check engine at ma-monitor natin kung hindi na ba talaga nagche-check engine simula nung dinilit natin. Ayan mga boss, merong nagsasabi kasi mga boss, ay computer box na yan. Ngayon, nagpadala tayo ng computer box at meron akong computer box na pampasak ng mga ganitong Nissan GX. So, lalagyan natin ng computer box mga boss. At sabi ng may-ari, baka computer box na ang problema kasi halos naikot na nila lahat. Ayan o, ignition primary, ignition coil. Andun pa rin yung P1320 na ignition signal primary na code. Kaya ayan, pinabalik ko na yung valve ng check engine para pag sinaksakan natin ng computer box mamaya ay makikita kaagad natin na lulutang si check engine. Ayan mga bossing, ito na yung computer box. Ayan, pinalitan na namin ang computer box mga boss para magkaroon lang kayo ng idea, no? Na hindi basta-bastang magpapalit agad ng computer box pag mga ganitong code mga bossing. Ayan, so eto na. Para makita talaga natin kung namamatay na ba si check engine pagkatapos nating mapalitan ng computer box. So dinala sa atin to mga bossing, ay halos naikot na rin ang pinagpalitan. Ngayon papakita ko sa inyo yung pinagpalitan dahil dun sa check engine na hindi mapatay-patay, no mga boss, para magkaroon kayo idea. So dito sa likod, yan, 4 na ignition coil. 5 na pala to. Yan, mga ignition coil na pinagpalitan. Sensor, crankshaft, at ang kanyang fuel pump. Ayan mga boss, yung pinagpalitan sa Nissan GS natin. So ngayon papasalpa ko lang kay Kalyabing Chammer. Titignan natin mga bossing yung kalalabasan nitong GS natin. Mamaya i-scan natin to. So ayan, sinalpakan natin ng computer box mga boss. Tapos binuhay ko yung yung indicator ng check engine, pinakalas ko yung cluster panel. So para maniwala tayo na doon nagiging problema, no. So ngayon, ito na yung computer box na dati niya. So sinalpakan natin panibago. Tapos panibago. Ngayon, titingnan natin kung mamamatay na yung check engine. So ngayon, dahil inayos natin yung valve ng cluster panel, pinalutang natin yung check engine. Ayan, kasi tinanggalan nila ng valve to eh. I-start ko. Oh, ayan, bumabalik pa rin yung check engine. Ibig sabihin, may problema talaga yung coil na kinabit. So hindi na natin banggitin yung brand ng ignition coil. So imposible namang computer box pa rin ang problema niyan at saka yung ignition primary napalitan na, no? So hindi pa rin namamatay. Ngayon i-scan ulit natin kung ignition primary pa rin yung tinuturo niya. No, ayan, talagang binuhay natin yung check engine kasi diyan tayo magbabase kung mawawala ba talaga yung check engine kasi tinanggalan nila ng valve, hindi natin alam, no? Hindi natin alam kung umiilaw pa ba yung check engine pag pinalitan natin ng mga piyesa. Ayan, so magpapadala ako ng urig na ignition coil. So papalitan natin kung mawawala na ba talaga natin to.
Kasi unang-una pinalitan na pala ng ano to, ignition primary, bagong ignition coil, kaso yung ignition coil replacement. So andyan pa rin si check engine. Ngayon may computer box ako nitong GS, sinalpakan ko, ay wala pa rin, ayan pa rin umiilaw. So ibig sabihin hindi computer box ang may problema. So ngayon i-scan ko ulit kung ignition primary pa rin ang ibabatong code nito mga bossing. So ayan, pina-scan ulit natin kay Kalyabing Chammer yung Nissan natin na pinalitan natin ng computer box at ignition primary, no? Tinuro ko naman sa inyo kung asan yung ignition primary. Tapos binuhay natin yung check engine. Yun, hindi pa rin namamatay, naka-andar na yung mga boss. Naka-andar yan ayan, naka-andar yan. Ayan o, nandiyan pa rin check engine kasi tinanggalan niya ng check engine, no? Nung pinay-scan natin kasi hindi pa rin namatay yung check engine, ay ayan pa rin ignition primary. Ngayon mga boss, magpaparating tayo ng ignition coil na original. Tingnan natin kung ma-off natin yung check engine na yan. Posible naman computer box, posible namang ignition primary pa rin ang problema, ay nakabitan na, pero hindi pa rin nawawala yung code na ignition primary. Ano mo na yan, Dol? Back na. Oo, back mo na at pagpaparating tayo. Yan mga boss, balik tayo dito sa loob, ano, mga bossing, dito sa Nissan GS natin. So kung mapapansin nyo, binuhay natin yung check engine. Ginawa natin, pinalitan muna natin ng computer box, sinubukan muna natin yung computer box, no? So nagpadala tayo ng box kasi bago na yung ignition primary tsaka ignition coil nya. Kaso yung ignition coil nya ay replacement. Titingnan nyo pag umi-start mga boss, babalik pa rin si check engine, pero ang code nya ay ignition primary pa rin. So pinalitan na yung primary, no? Ignition primary wala pa rin, nakailaw pa rin. So ngayon andito na yung ano, nagparating tayo ng coil na stock o original, surplus nga lang mga boss. Eto, may coil na tayo rito mga bossing na original, ayan, no? Yun, makisuyo nga ako yun na gis na ano, na sakit. So ayan mga boss, nagparating tayo ng ignition coil na orig. Yan, titingnan natin mga boss kung mamamatay yung check engine kahit hindi natin i-erase sa scanner, no mga bossing. Yan, 4 na piraso yan mga boss, no? Tapos meron na rin tayong ignition primary, kaso nga lang pinalitan na rin nila yan. So unahin muna natin si ignition coil. Palitan muna natin ang coil Kalyabing yun, kung mapapatay natin yung check engine. Kasi yung coil nito mga boss na kinabit ay replacement po. Alam mo naman itong mga ganitong Nissan, na para mapakita ko sa inyo na mapili itong mga ganitong mga Nissan na GS, GX, yan. So kahit palitan mo na ng ignition primary, eto tulad nito, ayan, oh, ayan yung ignition primary, yung sa harness na yan, tinanggal na nga sa pagkabalot eh. So ganun pa rin, ayan, yan yung mga bagong bago yung mga bossing, oh. Brand new yan, 4 na yan. Ngayon Kalyabing yun, isaksak mo yung surplus na orig na original. Sige, saksak mo, tingnan natin kung lilitaw pa si check engine. Alam mo naman tong ganito, masisilan to sa mga coil. Ayaw nito ng replacement. Ngayon mga boss, tinistingan na natin ang computer box, ignition primary. So naka check engine pa rin, kahit wag muna ito rin nila idol. Titingnan lang naman natin kung mapapatay. So ngayon nakasalpak na yung bago nating ignition coil. So start na natin. Hindi pala bago, surplus na ignition coil na stock. Tingnan nyo mga boss, hindi lumutang, di ba? Ayan, oh, patay si check engine.
Ngayon mga boss, para maniwala kayo, ibabalik natin yung brand new na ignition coil, no? Para may pruweba talaga tayo na yung mga ganitong Nissan GS, GX ay nagche-check engine pagka ang mga coil mo ay mga aftermarket o replacement. So ipapabalik ko yung bago ulit, no mga boss. Tingnan nyo So wala tayong dinilit, hindi tayo nagtanggal ng negative na battery, hindi tayo gumamit ng scanner, so namatay ng kusa si check engine. So ayan, kalabing yon, balik mo ulit yung bago na yon, yung mga brand new na dati nakasalpak. So wala na yung check engine simula nung sinalpakan natin ito. So ibig sabihin, huli na natin yung problema para ma-approve lang natin sa kanila na sa mga may ganito na mag-ingat po kayo sa mga aftermarket na ignition coil ng, lalo na sa mga Nissan. Ayan, kinalas ulit natin yung stock, yung surplus na ignition coil na original, ibabalik natin yung brand new nya. Tingnan nyo mga boss, para may tayo. Mas maganda pa mag surplus Japan kayo mga boss, kaysa bibili lang kayo ng aftermarket, nasasakit lang yung ulo nyo sa check engine. Umaandar naman yung mga bossing aandar yung nyo, yung makina nyo, kaso nga lang lagi naka check engine, laging babasahin ignition primary. Pag halimbawa eto, may napanood ako, pag nag-check engine, eto kagad papalitan, ignition primary. Totoo yun, ito muna yung una. Pero pag hindi nyo na makuha dito sa ignition primary, huwag muna itornilyo. Tingnan nyo kagad yung coil kung mga aftermarket o replacement ang nakakabit na coil. So papa-startin ulit natin yung mga boss, yung nakakabit na replacement. Kung kanina nawala na natin yung check engine dahil nagpakuha tayo ng stock na ignition coil, so eto na. So ito mga boss, binalik natin yung replacement, nakalutang si check engine. Tingnan nyo, ayan, di ba nag-check engine mga bossing? So hindi siya compatible mga boss sa mga replacement. Ayan, so ngayon matagal ng problema ni Sir to. So makit na ang ulo niya rito, nagpalit na siya ng ignition primary, naka-check engine pa rin. So ngayon ibabalik natin yung pinadala nating surplus. Kalyabing ibalik mo ulit yung surplus. Yan, so yan, maniniwala naman siguro na kayo mga bossing, may mga vlog na ako nito. Yan, hindi mapatay-patay si ignition primary. Kahit bago yung ignition coil, huwag mo ihalo dito. Yan, yan, salpak mo yung original na surplus natin. Mapa GS man yung mga boss, mapa GX, ay talagang bibigyan kayo ng sakit ng ulo pag ang cold na ignition primary, tas nagpalit na kayo nito. Ito mga boss, nakabalot sa harness to. Ayun, yung ito hinubara na, talagang pinalitan na. Ayan, tingnan nyo mga boss urig na stock yan. Tingnan nyo yung check engine, wala tayong dinilit, wala tayong tilanggal na negative battery. So ayan, nakalutang si check engine. Start. Tingnan nyo, kahit i-revolution natin yung mga boss, ayan, diba? Okay. Ayan mga boss, okay na, nasolve na natin yung problema. So marami na tayong na-i-vlog nito, pero meron pa rin na didisgrasya sa mga aftermarket na ignition coil. So hindi naman lahat mga bossing. Ito lang Nissan, mga ganitong Nissan GX, GS, napakaselan po nito pagdating sa ignition coil. Talagang hindi nyo mabubura yung ignition primary pagka ang ignition coil nyo ay replacement o aftermarket. Ayan, tulad nito, sabi ko nga sa inyo, marami nang pinagpalitan si boss nito. Alright, sana nakapag-share tayo mga bossing ulit sa problema nitong Nissan GS natin. So patayin ulit natin mga boss.
pag aftermarket yung pagka replacement na ignition coil ang ikakabit natin, check engine agad, di ba? So ito na yung orig. Okay. Ayan Kabinje, problem solved. Paano ba yung mga boss? Sasaulin na natin itong ignition primary. So coil lang naging problema. Ayan, problem solved tayo mga bossing sa check engine. So ginawa natin, nilagyan ulit natin ng binuhay natin yung check engine doon sa cluster panel kasi tinanggal na nila mga bossing kasi hindi nila mapatay-patay yung check engine nito. So ngayon na-solve na natin. Ayan nga, mga surplus kinabit natin mga boss, mga Japan surplus. Yan. Goods na goods yung ano natin mga boss, yung ignition coil natin. So ito yung computer box mga boss, nagpadala din ako para talagang walang lusot. So inuna ko nga muna to computer box kasi yung kwento ng may-ari sa akin, nagpalit na ng ignition primary, 4 na ignition coil. So andun pa rin yung check engine, kaya nagpadala ako nito. So hindi computer box naging problema. Talagang tama yung vlog natin na paulit-ulit tayong nagsishare na pagka nagkabili kayo ng mga hindi compatible or aftermarket na ignition coil para sa mga Nissan GS o GX ay naka-check engine pa rin. So okay na tayo dito. Papakuha na natin to. Ayan, balik muna to sa plastic. Yan, hindi na natin kinabit kasi nagpadala din ako ng ignition primary, pero inuna ko talaga yung coil cut. Ito talaga yung suspect natin mga bossing. Ito mga aftermarket na ignition coil. Ayan. So yan, ewan ko kung mabibenta pa ba yan ni sir. Ayan, tinapon na natin dito ang mga aftermarket na to. Yan na yan. So balik tayo sa surplus. Wala na check engine mga boss. Problem solved. Yan. Alright. So sana nakapag-share ulit tayo dito mga boss sa naging problema ng Nissan Sentra GS natin sa check engine na hindi mawala-wala. Kaya tinanggal na lang nila yung valve dito sa check engine para wala ng check engine. Kaso andun pa rin yung concern ni boss na may jerking tsaka hindi mabura yung code na ignition primary. Ayan mga bossing, okay na tayo sa Nissan GS natin. Alright, so tawag na natin to, bukas na to. Okay, solve. Yan, sarado mo na. Okay na, problem solved na. Papakuhan natin yan bukas.